May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Bawat tao ay sumasapit sa kanyang dapit hapon at wala tayong maibibigay sa ating mga mahal sa buhay sa kanilang mga nalalabing sandali, kundi ang alagaan sila at ipadama ang pagmamahal. Subalit papaano kung sa kabila ng ating ginagawa, hindi pa rin yun nagiging sapat sa kanyang paningin? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagod na kong intindihin kayo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Oh, Itay! Anong ginagawa niyo dyan sa may bintana? Wala, Julia. Nagpapahangin lang ako. Iyak mo yata kayo eh. Naalala niyo naman po si inay. Itay, 6 na buwan ang nakalilipas mula nung nawala ang inay. Kahit na 1 taon, 2 taon pa lumipas. Hindi mo maalis sa akin ang hindi malungkot. Mahal na mahal ko ang inay mo. Hanggang ngayon, masakit sa akin na wala na siya. Naiintindihan ko po kayo. Eh kahit naman po kami, nasasaktan pa rin. Kaya lang po, ayoko po nakikita kayong ganyan. Gusto ko, maging masaya po kayo. Huwag mo na lang akong pansinin, anak. Pero tay, baka ho kung anong mangyayari sa inyo kung lagi kayong ganyan. Nagpapalubha po ng sakit ang pagiging malungkot. Bakit, Ate Julia? Ano ba problema mo kay Itay? Ay, Camilo, ikaw pala. Buti dumaan ka rito. Naisipan ko lang para silipin si Itay. May sakit ba siya? Wala akong sakit, Camilo. Parang may problema yata sa inyo si Ate Julia. Sinasabihan ko lang itong si Itay na wag laging nalulungkot. Paano ba naman palaging iniisip si Inay? Itay, kung lagi kang ganyan, baka mamaya sumunod na kayo kay Inay. Hoy, ano ba? Ano bang sinasabi mo, Camilo? Di mabuti. Para magkakasama na kami ng inay mo. Mahirap kasi yung ganitong nag-iisa na. Itay, ano ba yung sinasabi niyo nag-iisa? Narito pa ho kaming mga anak niyo, kaya hindi kayo nag-iisa. Ang gusto namin, makasama pa namin kayo ng matagal. Okay si Itay, wala namang sakit. Kaya lang, madalas malungkot. Paminsan-minsan, pumasyal kayo para malibang-libang siya at... Ay, ayaw naman. Mas gusto daw niyang dito na lang sa bahay. Oy, Adela siya nga pala. Oh. Tinatanong niya kung kailan ka papasyal dito. Naku, marami pa ako inaasikaso. At saka tinutulungan ko si Ador sa business niya. Uy, hindi ba pwedeng kahit naman minsan sumaglit ka rito? Namimiss ka na ni Itay. Huwag naman yung puro na lang trabaho. Bigyan mo naman ng panahon ng Itay na dalawin. Lolo? Lolo Arsenio? Dala ko na yung billing niya. Yung hopyang ube na paborito niya. Buti na lang, pagkagaling ko sa school. Naalala ko kaya nakabili ako. Wala rin si inay dito sa bahay ah. Naiwang nag-iisa si Lolo. Tutuloy na ako sa silid.
Lolo, may pasalubong po ako sa inyo. Ha? Lolo Arsenio! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Ate Julia. Kumusta na si Day? Okay na siya, Camilo. Bago pa dalhin sa ospital, nagkamalay na. Ano ba nangyari? May inaabot daw doon sa itas ng aparador. Oh. Kaso nakaramdam ng hilo. Kaya nawala ng balanse at nahulog doon sa tinutuntungan. Mabuti na lang, hindi ganun kataas. Baka may napinsalang buto sa kanya. Wala namang dinadaing. Pero patitingnan ko pa rin bukas. Papa-x-ray ko. Tigas kasi ng ulo eh. Akala yata, bata pa siya. Okay naman ako. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Kung may malalang nangyari sa inyo, tumama ang ulo niyo sa kanto ng kama, di mas malaking problema. Wala namang masakit sa akin eh. Ano? Kaya ayos lang Ang ako. tigas kasi ng ulo niyo eh. Tumatanda kayong paurong. Camilo, ano ba? Ba't naman ganyan ka magsalita kay Itay? Kasi nag-iisip bata. Hindi na lang maupo. Kung ano-ano pa ginagalaw. Kapag may nangyari sa kanya, pare-pareho tayong nagpeperwisyo. Kaya nga pasensya na. Pasensya. Huwag ka na magalit, Camilo. Hindi na mauulit. Talagang hindi na dapat maulit. Huwag niyo kaming bigyan ng problema. Lo, tinakot mo naman kami. Akala ko ano nangyari sa inyo. Masyado lang kayong nervyoso. Ayaw lang po namin may masamang mangyari sa inyo. Lahat naman tayo mamamatay. Lo, ayoko pong sinasabi niyong tungkol sa kamatayan. Bakit? Takot kayong mawala ako? Ang gusto po namin, makasama pa kayo. Ang mabuhay pa kayo ng matagal. Magiging masakit po sa amin kung pati kayo mawala na. Drama nitong apo ko ah. Totoo po yun, Lo. Hindi po yung drama. Kasi nga mahal na mahal namin kayo. Di po ba kapag mahal niyo ang isang tao, ayaw niyong mawala siya? Tama ka, apo. Gaya ng pagkawala ng lola mo. Napakasakit sa akin. At hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang sakit ng pagkawala niya. Oh, kung di pa pala may nangyari kay Itay, hindi ka makakaisip dalawin man lang siya. Bumisita na nga ako, tapos ganyan pa yung sasabihin mo. Aba, Adela, dalas-dalasan mo kasi yung pagbisita sa kanya. Alam mo namang ikaw yung lagi niyang hinahanap. Gustuhin ko man. Hindi ko kayang laging bisitahin siya. Trabaho na naman. Ate, alam mo naman ang sitwasyon ko. Tsaka hindi naman ako nakakalimot sa obligasyon ko. Nagpapadala ako sa'yo ng panggastos para sa gamot at ibang kailangan niya. Pero hindi sapat yun, Adela. Ano kaya kung sa'yo muna si Itay? Para naman nakakasama mo siya. Ay, hindi na ate. Okay naman dito si Itay eh. Wala ka naman ibang inaasikaso, hindi ka naman nagtatrabaho dahil sapat ang pinadadala ng asawa mong nasa Dubai. At katulong mo pa sa pag-aalaga si Lester. Alam ko hindi niyo siya pinababayaan. Adela, hindi yun ang punto ko, no? Ang gusto ko, magkaroon ka man lang sana ng panahon na asikasuhin siya. Dahil bilang anak, meron ka ring obligasyon sa kanya. Pero ang hirap sa'yo. Kami na lang ni Camilo inaasahan mo na mag-alaga kay Itay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buti okay ka na.
Akala ko hindi ka nalalabas ng bahay, Arsenio. Bakit? Hinahanap-hanap mo ba ako, Consuelo? Alam mo naman na tayong mga matatanda na, ha? Tayo na lang ang nagkakaintindihan. Bakit? May problema ka ba sa mga anak mo? Oh, natahimik ka. Mabuti ka pa nga. Hindi ka pinababayaan ng mga anak mo. Maswerte ka, 3 anak mo. May iba kang pwedeng puntahan kapag nagsasawa na sa pag-aalaga sa'yo yung isa mong anak. Bakit? Nagsasawa na bang anak mo sa pag-aasikaso sa'yo? Wala naman siyang sinasabi. Pero Arsenio, hindi ako manhid. Ramdam ko yung bang pagkabagot niya sa pag-aalaga sa akin. Huwag mo na lang pansinin. Hindi pwede kasi masakit, Arsenio. Masakit yun. Hindi ba niya naaalala lahat? Yung mga paghihirap ko noon. Tapos ngayon, hindi man lang niya kayang suklian yun. Kaya nga, naiinggit ako sa'yo. Inay, si Lolo po. Nandun sa kwarto. Yayayain ko po sana maglakad-lakad para makapag-exercise siya. Total, wala naman ho akong pasok ngayon sa university. Lester, hayaan mo na lang muna siya magpahinga. Bakit po? Masama ang katawan. Ganun po ba? Oo. Alam mo naman kapag nagkakaedad, nagiging sakitin. Kaya nga ho dapat, inaalagaan po natin mabuti si Lolo. Oy, dapat talaga. Yun ang magagawa natin para kahit papano, maipakita natin sa lolo mo ang importansya niya sa mga nalalabing panahon na kasama natin siya. O, Itay, kumain na ho kayo ha. Nagluto po ako ng sinigang na bangus. Sabi niyo kasi masama pakiramdam niyo. Kaya mainam po ito, mainit na sabaw. Ayokong kumain. Bakit ho? Basta ayoko. Gusto niyo masubukan ko kayo? Kasi kailangan niyo kumain para hindi kayo manghina. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ayoko nga! Tay, kailangan niyo pong kumain. Susubukan ko na lang kayo. Ay, ano ba naman, Tay? Ano ba nangyayari sa inyo? Kainis ka. Sabi ko ayokong kumain pero mapilit ka. Eh, bakit ko kayo nagagalit? Tinabig niyo pa yung platong hawak ko. Ano bang problema niyo? Hanggang saan nga ba kayang alagaan ni Julia ang kanyang tatay? Ano ang nangyayari kay Mang Arsenio? Mga nagsiganap, Dante Castro, Phil Malyari, Chiquit Amor, Susan Robles, Vilma Borromeo, Loren Shares, at si Rosana Villegas sa papel na Julia. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan. At sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Pagod na kong intindihin kayo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit ba kayo ganyan? Baliwala lang sa inyo ang pagsasakripisyo namin? Ikinagagalit niyo pang pag-aasikaso sa inyo. Nagsisikap akong gawin ang lahat para pagaanin ang inyong mga nalalabing buhay. Pero kinagagalit niyo at pinaparatang na pagkukunwari ang ginagawa ko. Hindi ko na alam kung paano pa kayo mapapasaya. Pagod na akong Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Akong problema. Kayo naman nagagalit agad. Gusto ko lang naman kumain kayo para hindi kayo manghina. Mapilit ka kasi. Sabi ko nga ayoko. Tay, may sakit kayo. Tapos hindi kayo kakain? Ano ngayon? Pinahihirapan nyo lang yung sarili nyo. Iiwan mo na ako, Julia. Ayoko kumain. Kaya alisin mo na ang pagkain yan. Nay, narinig ko na nagtatalo kayo ni Lolo. Ako, hindi ko na nga alam kung ano nangyayari dyan sa lolo mo. Napapansin ko kasi, nagiging magagalitin itong mga huling araw. Oo nga po, Nay. Minsan, kinausap ko siya. Pero hindi sumasagot. Parang walang naririnig. Hindi ko nga tuloy maintindihan. Di ho kaya, epekto na po yan ng katandaan. Sabi raw ho kasi kapag tumatanda, nagiging bugnutin. Ay, siguro nga. Dahil nag-uulyanin na rin siya. Kaya nga dagdagan na lang po natin ang pag-intindi sa kanya. Ano pa nga ba magagawa natin? Ganun na nga. Hindi naman natin pwedeng patulan yung pagiging sumpungin niya. Tay, sabi po ni Ate Julia, may sakit po kayo. Kaya lang, ayaw niyong uminom ng gamot. Pati yung maintenance niyo, ayaw niyo na ring inumin. Nagsasawa na ako sa gamot. Tay, kailangan niyo po yun. Ayoko nga. Hindi ho pwedeng ayaw. Bakit ka ba mapilit? Sayang naman po yung mga gamot na binili para sa inyo. Di ikaw ang uminom. Sayang pala. Tay, ano ba kayo? Sabi mo sayang. Di laklakin mo kung nanghihinayang ka. Ano po ba nangyayari sa inyo? Para kayo nasasaniban ng masamang espiritu. Ibang-iba na kayo. Ako pa rin ito, Camilo. Pero ang laki ng ipinagbago nyo. Pareho lang kayo ng kapatid mong si Julia. Ang sabihin nyo, hindi nyo lang ako kayang intindihin. O nagsasawa na kayo sa pag-aalaga sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano bang problema sa itay mo? Hindi ko maintindihan ang drama niya. Bakit? Ano ba yung dramang sinasabi mo? Dati kasi,
Hindi naman ganun si Itay eh. Madaling kausapin. Pero nitong mga huling araw, nagiging matigas ang ulo. Ganun daw talaga kapag tumatanda. Tumatanda ng paurong. Hoy, tatay mo yon. Kung ano-ano sinasabi mo. Mahirap talaga magpalaki ng magulang. Eh, baka naman inaway mo pa. Malapit na. Hoy, Camilo, tumigil ka riyan, ha? Nakakapikon ka usap. Kung mapipikon ka sa kanya, ikaw ang talo. Dagdagan mo na lang ang pag-intindi. Hanggat makakaya ko, gagawin ko. Kapag hindi mo na kaya, papatulan mo na. Eh, Aba, sira ulo ka kapag ginawa mo yon. Wala kang respeto. Hello, Tay? Mapatawag ka, anak. Oh, kumusta po kayo? Ayos lang ako, Adela. May sinabi sa akin si Ate Julia. Nagsumbong siya sa'yo. Ay, hindi naman nung nagsumbong. Naikwento lang. Ganun na rin yun. Sinumbong niya na matigas ang ulo ko. Hindi ako sumusunod sa kanya. Itay, kasi po nag-aalala po kami. Kung hindi kayo iinom ng gamot, hindi kayo kakain ng tama. Baka may mangyari sa inyo. Di mabuti nga yun. Ano bang mabuting sinasabi ninyo? Wala na kayong iisipin. Hindi nyo na ako poproblemahin. Wala na kayong sakit ng ulo. Itay, bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Gano'n naman talaga ako para sa inyo, magkakapatid. Ako ang problema sa inyo. Problema ka mo, Julia? Oho, Aling Consuelo. Baka ho merong nababanggit o nasasabi sa inyo si Itay. Ay, wala naman. Sabi ko pa nga sa kanya naiinggit ako dahil naalagaan niyo siya ng maayos. Kaya lang ho. Para kasing iba yung kinikilos ni Itay. Bakit? Abay, nagiging magagalitin. Ayaw nang sumunod sa akin. Alam mo, hindi ko rin alam Baka meron siyang problema sa inyong magkakapatid. Hindi nga lang sinasabi sa akin. Yun na nga po. Hayaan mo, Julia. Oras na may kwento siya sa akin, sasabihin ko sa iyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lolo Arsenio, gising na po kayo. Ano ka ba naman, Lester? Natutulog ang tao, ginigising mo. Di po ba? Sabi ko, mag-exercise tayo. Lakad-lakad po para sumigla. Ikaw na lang. Masakit ang rayuma ko. Lo, lalong sasakit yan kung di kayo kikilos. Tsaka di po ba dati, kayo pa nga gumigising sa akin para mag-exercise Dahil mainam yun sa katawan. Tapos ngayon, tamad na kayo. Huwag mo na lang akong pakialaman. Kung gusto mong mag-exercise, edi sumigi ka. Exercise ka ng exercise hanggang gusto mo. Dapat po, kasama kayo. Halika na po. Ano ka ba? Bakit mo ba ako pinipili? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ayoko. Lo, Huwag mo nga akong ginagalit, Lester. Ang hirap mo sabihin na. Umalis ka na dito. Hampasin kita ng sinelas. Gusto ko pa matulog.
Ito na ho yung tubig na hinihingi nyo. Ayoko nang uminom. Ay, bakit ho? Ang tagal mo eh. Kanina ko pa hinihingi. May ginagawa ho kasi ako sa labas ng bahay. Kinuha ko pa kasi yung mga nilaban ko nakasampay. Baka mamaya umulan. Ang dami mong dahilan. O sige na, inumin nyo na ito. Ayoko na sabi. Naman, ito ano ba? Ang kulit mo kasi. Ayoko na sabi uminom, pinagpipilitan mo. Eh, pasensya na ho. Hindi ko agad nabigay yung hinihingi nyo. Palibasa, wala na talaga akong halaga sa inyo. Ganyan naman kayong mga anak eh. Ay, Kapag matanda na ang magulang, baliwala na. Pabigat na ang turing nyo. Ano ka mo, Ate Julia? sabi ko, baka pwedeng dun muna sa inyo si Itay. Hey, nagpapatawa ka ba, ate? Hindi ako nagpapatawa, seryoso ako. Bakit ba? Baka mas mainam kung dun muna siya. Kailangan siya siguro ibang paligid, ibang lugar. Ate, sa kabilang barangay lang ang bahay ko. Hindi naman magkaibang lugar natin. Kahit na. Dun muna siya sa inyo. Bakit? Ayaw mo nang alagaan siya. Ibig mong magpahinga na sa pag-aasikaso sa kanya. Kaya ililipat mo siya sa bahay. Camilo, hindi sa ganun. Yun ang ibig mong mangyari, Ate Julia. Hindi. Hindi siya pwede sa bahay. Dito na lang talaga siya. Oo! Pareho kayo ni Adela. Puro ako na lang. Dahil alam naming mas matyaga kang mag-alaga. Huwag mo na ako utuin. Wala kang kasilbi-silbi. Hindi niyo man lang tubasan yung ginawa sa inyo ni Itay. Maswerte nga kayo dahil kayong dalawa ni Adela nakapagtapos ng pag-aaral samantalang ako hindi. Nagsakripisyo ako, nagparaya para mapagtapos kayo. Tapos ngayon, ako pa rin na magsasakripisyo sa pag-aalaga kay Itay. Kaya nga bang magtiis ni Julia para alagaan lang kanyang tatay? Hanggang saan niya pagbibigyan at uunawain ang mga kapatid na ipinapasan sa kanya ang obligasyong dapat ay para sa kanilang magkakapatid. Mga nagsiganap, Dante Castro, Phil Malyari, Chiquit Amor, Susan Robles, Vilma Borromeo, Lawrence Shares, at si Rosana Villegas sa papel na Julia. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Pagod na kong intindihin kayo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit ba kayo ganyan? Baliwala lang sa inyo ang pagsasakripisyo namin? Ikinagagalit niyo pang pag-aasikaso sa inyo. Nagsisikap akong gawin ang lahat para pagaanin ang inyong mga nalalabing buhay. Pero kinagagalit niyo at pinaparatang na pagkukunwari ang ginagawa ko. Hindi ko na alam kung paano pa kayo mapapasaya.
Pagod na akong intindihin kayo! Dari sa'yo, Julia. Wala ho, tay. Umiiyak ka ba? Hindi ho. Pero kanina nagising ako at narinig ko na may pinagtatalunan kayo ng kapatid mong si Camilo. Meron lang akong nililinaw sa kanya. Nagtatalo ba kayo dahil sa akin? Hindi ho. Hindi mo na kailangang itago pa yon. Nagsasawa na ba kayo sa pag-aalaga sa Hindi akin? ho, itay. Bakit naman kami magsasawa? Kayo nga, hindi nagsawang alagaan kapit suportahan hanggang sa lumaki kami't nagkaisip. Hindi nyo naman kailangan pilitin ang sarili nyo para alagaan ako. Dalhin nyo na lang ako sa ampunan ng mga matatanda. Okay lang sa akin yun. Tay, hindi ko po gagawin yun. Kahit anong mangyari, gusto ko akong mag-aalaga sa inyo. Kami ng mga kapatid ko. Lolo, maliligo na po ba kayo? Halika na po, tulungan ko na po kayo. Ayoko. Ako na lang. Kaya ko naman eh. Pero baka madulas ho kasi kayo sa banyo. Anong akala mo sa akin? Lampa? Hindi naman ho sa ganun, Lolo. Pero mas mabuti na po kasi yung may kasama kayo. Huwag ka na nga makialam, Lester. Dati naman po nagpapasama kayo Ayoko na nga. Kaya huwag ka nang mapilit. Nag-aalala lang po kasi ako sa inyo, Lolo. Puro ganyan ang sinasabi nyo eh. Nag-aalala kayo. Pero ang totoo, ayaw dun sa akin. Sawa na kayong alagaan ako. Lolo, hindi po totoo yan. Kayo lang naman nag-iisip ng Tama na! Hindi nyo kailangan magkunwari at maging mabuti sa tingin ng ibang tao. Ano po bang sinasabi niyo, Lo? Gano'n naman talaga ang ginagawa nyo, hindi ba? Pare-pareho kayong nagpapanggap na mabait. Asikaso ko. Pero ang totoo, galit kayo. At gusto nyo mamatay na ako para wala na kayong inaasikaso. Lo, hindi po totoo yan, ha? Lester, hindi ako tanga. At lalong hindi ako manhin. Kaya tumigil na kayo sa pagkukunwari ninyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Lester, bakit ganyan ang itsura mo? Nakakasama ho siya ng loob, Nay. Sino? Si Lolo Arsenio po. O bakit? Ano nangyari habang wala ako? Masakit ho kasi yung mga sinabi niya eh. Ha? Galit siya. At sabi, nagkukunwari lang daw po tayo. Na hindi ho totoong gusto nating siyang alagaan. At ang gusto lang natin, maging mabuti sa tingin ng ibang tao. Ay naku anak, hindi ko na rin nga maintindihan ang lolo mo. Bukod sa madaling magalit, nagiging masama pa rin sa kanya yung mga ginagawa natin pag-asikaso. Inay, ganun ba talaga kapag tumatanda? Mahirap maintindihan? Ewan ko anak. Ako man eh. Naguguluhan na rin ako sa mga kinikilos ng lolo mo. Oh, Arsenio, ano ba yung binili mo, ha? Itong paborito ko. Ay, chicharon yan, ah. Oo, halika, Consuelo. Samahan mo akong kumain ito. Ay, hindi ko na kayang kumain yan. Ay, ubos na ipin ko. Saka masama yan sa katawan. Alam mo naman, may alta presyon ako. Ikaw masyado kang matatakutin. Ako rin naman meron na. Ay, bakit kakakain yan? Ay, yan ang ngipin mo parang si Mang Ben sa litsalit. Ikaw talaga tako nagkahanap ka ng problema. Masarap yan. Lalo na isaw-saw mo sa suka. Ay! Naku, ikaw na matanda ka katigas ng ulo mo. Hala, sige. Ituloy mo yung katigasan ng yung ulo. Anong nangyari at isinugod mo dito sa ospital si Itay? Sobrang taas ng BP niya, Camilo. Bakit tumaas? Kumain to ng bawal sa kanya. Ano? Nilantakan yung chicharon. Pambihira. Alam naman niyang hindi yun pwede sa kanya. Bakit kumain pa rin? Hindi ko nga alam. Nakita ko
biglang nabuwal. Buti, nadala mo kagad dito sa ospital. Kaya nga, kundi baka kung napano na siya. Pero bakit kasi pasaway siya? Pinahihirapan niya tayong alagaan siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pinababayaan niyo yata, kaya nangyari yan, Ate Julia. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, Adela, ha? Kung hindi agad nadala dito sa ospital si Itay, Parang sinisisi mo pa ako. Ate, ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Kayo ni Kuya Camilo. Oo nga, pero ba't ganyan ka magsalita? Wala ka na nga naitutulong sa pag-aalaga kay Itay. Wala man ako na itutulong. Suportado kasi Itay sa ibang kailangan niya. Gaya ngayon, narito siya sa ospital. Hindi ba? Ako naman ang siyang sumasagot. Kaya may karapatan ka na pagsabihan kami? At sumbatan dahil iniisip mo pinababayaan namin? Hoy, Adela, hindi lang ang pera mo ang kailangan ng Itay. Mas mahirap yung ginagawa ko dahil ako 24 oras akong sumusubaybay sa kanya. Kayong dalawa ni Camilo, wala. Tapos ako pa sisisihin nyo? Kung ganyan kinu-question nyo yung mga pagkakasikaso ko sa kanya, kayo na lang mag-alaga. Kunin nyo na dito ang Itay ko. Masahihin mo lolo mo? Wag na lang po, Nay. O bakit? Gusto niyo hubang masigawan na naman ako? Madalas bang ginagawa yun ng lolo mo? Opo. Kaya nga ayoko na rin lumapit sa kanya dahil nakakasama lang ng loob. Tinutulungan mo na nga, nagagalit pa. Di wag na lang. Ang laki na ng pinagbago ni Lolo eh. Hindi na siya yung Lolo na kilala ko dati. Tay, nagtatampo sa inyo si Lester. Wala akong pakialam. Masyado lang maramdamin ng anak mo, kalalaking tao. Tay naman. Ay, siya nga ho pala. Itong mga gamot nyo dala ko. Kailangan nyo na hong uminom. Ito po. Ayoko na ng gamot. Itay, maintenance nyo po ito. Kapag di kayo inom, lalo na tong sa high blood, baka kung mapano kayo. Basta ayoko. Tay naman. Bakit ba mapilit ka? Ayoko nga. Hindi nga po pwedeng ayaw nyo. Kaya nga ito po, inumin nyo Sabi na. na ayoko eh. Ano ba naman kayo? Nakakainis ka na, Julia. Bakit ba pinipilit mo ako? Ayoko nga uminom ng gamot. Kailangan nyo na nga hong uminom kasi may sakit kayo. Anong gusto nyo? Lumala yung sakit nyo? Para mamatay na ako. Ano ba naman kayo, Itay? Mabuti nga yun. Para wala na kayong problema. Wala na kayong pinagtatalunan. Alam ko namang sawang-sawa na kayo. Hindi ho, totoo yan. Huwag mo na akong paandaran, Julia. Dahil pare-pareho lang kayo. Kaya para wala na kayong pinoproblema, di mawala na lang ako. Siguro mas mabuting laso na lang ibigay mo sa akin. Iinumin ko pa yon. Para tapos na. Wala na kayong aalagaan. Wala na kayong pagtatalunan. Ayun naman kung ano-ano sinasabi nyo. Yun naman talaga totoo, hindi ba? Pabigat na ako sa inyo. Hindi ho! Kung nagkakaroon man kami ng pinagtatalunan, may ibig lang ako ipaunawa sa mga kapatid ko na sana magkaroon sila ng panahon sa inyo. Hindi nila kayang gawin yon. Kasi nga, wala na silang pakialam sa akin. Kung wala man silang pakialam sa inyo, ako meron. Ginagawa ko lahat ng makakaya ko para pagsilbihan kayo. Kaya lang, bakit ayaw niyong tulungan yung sarili niyo? At ang ginagawa niyo kung ano yung bawal sa inyo. Tayo naman maawa na kayo sa amin na ginagawa ang lahat para humaba pa ang buhay niyo. Bakit? Inuutusan ko ba kayong pahabain pa ang buhay ko? Ba hindi? Sabi ko nga sa iyo, Julia, para hindi na kayo nahihirapan at wala na kayong pinoproblema, bigyan mo na lang ako ng lason para tapos na ang lahat. Bakit ba ganyan kayo? Baliwala lang sa inyo yung mga pagsasakripisyo namin. Ikinagagalit nyo pa yung pag-aasikaso sa inyo.
Nagsisikap akong gawin ang lahat para pagaanin ang inyong mga nalalabing buhay. Pero kinagagalit nyo at pinaparatang na pagkukunwari yung mga ginagawa ko. Hindi ko na alam kung paano pa kayo mapapasaya. Pagod na akong intindihin kayo. Kung pagod ka na, huwag mo nang obligahin ang sarili mong alagaan ako. Pabayaan mo na ako. Hayaan mo na ako mawala. Tapos na ang problema niyo, mga kapatid. Patayin niyo na lang ako! Bakit nga ba hindi ikinatutuwa ni Arsenio ang ginagawang pagsasakop? Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit ba kayo ganyan? Baliwala lang sa inyo ang pagsasakripisyo namin? Ikinagagalit niyo pang pag-aasikaso sa inyo. Nagsisikap akong gawin ang lahat para pagaanin ang inyong mga nalalabing buhay. Pero kinagagalit niyo at pinaparatang na pagkukunwari ang ginagawa ko. Hindi ko na alam kung paano pa kayo mapapasaya. Pagod na akong intindihin kayo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Kung naparito ka para kampihan ng ate mo, umalis ka na, Camilo. Kung kakampihan ko siya, dahil alam kong pinagdadaanan niya, Pare-pareho kayo. may ginawa bang masama sa inyo si Ate Julia? Tay, hindi po madaling ginagawa niya eh. Pero lalo niyo pang pinahihirap. Kasalanan ko kung nahihirapan siya. Ano po ba problema niyo? Wala akong problema. Bakit ganun kayo kay Ate Julia? Nagtitiis siya para sa inyo. Kaya nga kung nahihirapan na siya, pabayaan na lang niya ako. Hindi po pwede yun. Dahil ayaw niyong mapulaan kayo, hindi ba? Yun naman talaga ang dahilan eh. Ayaw niyong may masasabi ibang tao. Gusto ninyong maririnig sa kanila puro papuri na mabubuting anak kayo. Itay, Umalis ka na, Camilo. At kung pwede, huwag ka nang babalik. Napupuno na ako, Camilo. kaninang kausap ko si Itay. Talagang nakakapiko ng mga sinasabi niya. Hindi naman siya dating ganyan eh. Nakikita ko, ang laki ng ipinagbago niya. Dahil dyan sa katigasan ng ulo niya, halos ayaw nang uminom ng gamot. Pinalalala niyan lalo yung sakit niya. Ganyan siguro kapag tumatanda na. Kung hindi nag-iisip bata o nag-uulyanin, mainitin ang ulo.
Hindi naman ganyan yung ibang matanda na kakilala ko. Si Aling Consuelo. Diba? Hindi nga siya halos inaasikaso ng mga anak niya. Pero pilit niyang inuunawa. Ang kay Itay, iba. Inaalagaan mo na. Binibigay mo na yung kailangan. Pero sa halip na matuwa at magpasalamat, nagagalit pa. Hindi kaya may problema na rin sa pag-iisip si Itay? Ano ka ba, Camilo? Para kasing hindi na normal ang ganun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, sumunod na lang po kayo kay Ate Julia. Para po walang problema at hindi na sumasama ang loob niya. Inuutusan mo ba ako, Adela? Hindi po, kundi nakikiusap po ako. At saka para din po sa inyo ang ginagawa niya. Ayoko na nga eh. Ano po bang ayaw ninyo? Ayoko nang naabala ko pa siya. Bakit ho? Nakakahiya na sa kanya. Ho? Alam ko naman napipilitan lang siya eh. Kahit ikaw. Tama na ang ginagawa mong pagtulong sa akin. Huwag mo na akong ibili ng gamot. Bakit po? Baka masama na ang loob mo. Dahil malaki na ang nagagastos mo sa pagbili ng gamot ko at pinanghihinayangan mo na yon. Itay, ano bang sinasabi ninyo? Wala man akong naririnig, pero hindi ako manhid. Ramdam ko yun, Adela. Kayong tatlo magkakapatid, sawa na sa pag-aasikaso sa akin. Hindi po totoo yan. Sana nga sabay na lang kami na wala ni Iluminada. Para hindi ko na naranasan ang lahat ng ito. Hindi naman namin kayo kinakawawa. Gusto nga namin ibigay lahat ng kailangan ninyo. Pero sa isip mo, sawa na kayo! At isinusumbat lahat ng naitulog niyo sa akin! Ang labo ni Itay, Ate Julia. Oh, di ba nga, sabi ko sa'yo, Adela? Hindi ko na siya maintindihan. Kanino naman ang galing yung idea na nagsasawa na tayong alagaan at suportahan siya? Ewan ko. Bakit ganun ang iniisip niya? Hindi man daw tayo nagsasalita pero ramdam niya nanunumbat daw tayo. Kaya nga, hindi mo maiaalis sa akin na sumama yung loob sa kanya. Lumalabas pang mga wala tayong utang na loob. Ganun na nga. Nakakapikon siya, ate. Sa halip na matuwa at ipagpasalamat ang ginagawa natin, nag-iisip pa siya na kung ano para tayong sumbatan. Alam mo, minsan naiisip ko, siguro, tama lang yung sinasabi niya, Na ano, ate? na mawala na siya. Nay, alis muna ako. Makikipaglaro po muna ako ng basketball sa plaza. Teka muna hindi mo ba sasamahan yung lolo Arsenio mo para makapaglakad-lakad? Hindi na po. O bakit, anak? Inay, ayaw naman po niya eh. Kapag pinipilit, maninigaw lang. Magagalit. Kung masisigawan lang ako, di wag na lang. Sana hindi mo na lang pinapansin. Ayoko na lang pong pakialaman si Lolo. Ganun na lang din ang gawin nyo. Kesa lagi kayo nagtatalo. Nakikita ko na wala kayong masamang ginagawa, pero naiinis pa rin siya. Isa nyo pa ilulugar ang sarili nyo. Kung kahit tama ang ginagawa nyo, ay mali pa rin para sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Arsenio, oy, hindi ka na kasi lumalabas ng bahay kaya naisipan ko na dalawin ka. Salamat sa pagdalaw mo, Consuelo. Bakit ba gusto mong nagkukulong dito, ha? Dati naman ay lumalabas ka. Bakit? Hindi mo na ba kaya? Saka, di ba sinasamahan kang mamasyal nung apo mong si Lester? Ay, bakit? Uy, sa inyo? Naawa ako sa kanila. Saan? Tsaka, kanino? Sobra ko nang napapasama ang kanilang loob. Teka nga, sandali. Sino bang tinutukoy mo, ha? Sila. Ay, yung mga anak mo? Arsenio, bakit ka ba umiiyak? Napakaswerte mo nga sa kanila. Yung mga anak mo, hindi ka nila pinababayaan. O si Julia, matyagang nag-aalaga sa'yo. Kasama yung apo mo. O, si Camilo, nariyan din lagi para kumustahin ka. Si Adela, kahit malayo naman siya, hindi naman nakakalimot ng obligasyon. Sinusuportahan nga yung mga gastusin mo. Kaya nga, nahihiya na ako, Consuelo. Pakiramdam ko ngayon, ang sama-sama ko. Wala akong pagmamahal sa kanila. Itay? Tay? Nako, tulog na tulog. Kung gigisingin ko naman para kumain at makainom ng gamot, siguradong magagalit. Nay. Hayaan niyo na po munang matulog si Lolo. Oo nga eh. Ano pa nga ba? Siguradong magagalit lang yan. Baka kung ano na naman sabihin. Oo nga po, Nay. Pero, nakakaawa siya. Hindi naman tayo nagkukulang. Hanggat magagawa natin, naalagaan natin siya. Nakakalungkot nga po eh. Hindi na kami nakapamasyal ni Lolo gaya ng dati namin ginagawa. Kasi ayaw na niya. At nagagalit naman kapag pinipilit ko. May sama na loob ka ba sa kanya? Nagtatampo lang po. Pero pilit ko pong iniintindi na lang siya. Tama ka, anak. Kahit minsan... Camilo, may kumakatok. Ang aga-aga namang nabubulaho nito. Puntahan mo na at baka importante. Grabe kung makakatok eh. Nariyan na! Oh, ikaw pala, Lester. Bakit? Tito, si Lolo Arsenio! Bakit? Ano nangyari sa kanya? Bakit, Lester? Ano ba nangyari kay Itay? Nawawala po si Lolo Arsenio. Paano nawawala? Maaga po kasi nagising si Inay para magluto. Oh. Pagsilip niya sa silid ni Lolo, wala na siya ron. Ano ibig niyo sabihin? Umalis ang lolo mo? Siguro. Sinubukan mo na bang hanapin? Baka lumabas lang. Naglakad-lakad. Dumaan na po ako sa pinupuntahan namin kapag umaga. Pero wala ho siya ron eh. Saan siya nagpunta? Oo, sige. Magbibihis lang ako. At sasama ako sa paghahanap. Kwento si Itay sa inyo, Aling Consuelo. Nung huling nagkausap kami, ha? Kuad, umiiyak? Oh, umiiyak? Oo. Nagtataka nga ako. Dati namang hindi malungkutin yung si Arsenio. Bakit daw umiiyak? Yung sabi sa akin nahihiya na raw siya sa inyo. Ha? Bakit ho? Matipid naman magkwento yun eh. Yung iba pa niyang nabanggit napapasama na raw niya ang loob ninyo. Paano ho? Siya naman kasi. May problema ba kayo sa itay niyo? Malaki ho kasi yung pinagbago niya. Naguguluhan kami sa mga kinikilos. Madaling mabagot. Naiinis doon sa ginagawa naming pag-aasikaso sa kanya. Pero bakit ang sabi niya
nahihiya siya sa inyo. Kaya nga ho naguguluhan na kami sa kanya. Wala ho ba siyang nababanggit kung meron siyang gustong puntahan? Ay, oo nga pala. Nagtanong siya sa akin kung saan daw ba yung ampunan ng matatanda. Ho? Eh, baka hinahanap niya yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hello, Ate Julia. Oh, Camilo, magkasama ba kayo ni Lester? Oh, bakit? Kasi nakausap ko si Aling Consuelo. Ang sabi niya, nag-usisa sa kanya si Itay tungkol doon sa isang ampunan ng matatanda. Ha? Ibig mong sabihin, baka doon siya nagpunta? Posible. Pasaway talaga, oo. Pinagmumukha talaga tayong tanga ni Itay. Oo, huwag ka lang mainis. Hindi. Magpunta na lang kayo ni Lester. Baka nga nandun siya. O sige, sige. Pupunta kami ron ni Lester. Wala raw nagpupunta dito, sabi nung head dito sa center na nakausap ko. Ay, saan kaya nagpunta si Lolo Arsenio? Teka muna. Nagtalo ba sila ng inay mo bago nangyaring pag-alis niya? Hindi po, Tito. Eh kasi nga, umiiwas na rin si inay na makapagtalo kay Lolo. Ano kaya nasa isip ng lolo mo? Bakit umalis siya ng bahay? Nagtataka nga rin ho kami. Hindi naman siya pinababayaan ni inay. Alam ko yun, Lester. Ginagawa ng inay mo makakaya niya para alagaan ng lolo Arsenio mo. Asa na nga kaya siya? Uy, sana naman walang nangyaring masama kay Lolo. Magtanong-tanong tayo. Iluminada. Narito ako sa harap ng iyong puntod. Oo, binisita ko ang puntod ng inay mo. Miss na miss ko na ang nanay niyo. Itay, bakit hindi na lang po kayo nagpasama? Ayoko kasing makaabala pa. May istorbo ko pa ang Ate Julia mo. Pati na rin si Lester. May mga ginagawa rin sila. Pero Itay, paano po kung may nangyari sa inyo? Papunta ninyo dito. Okay lang. Para makapagpahinga na rin ako. At magkasama na kami ng inay ninyo. Itay, ano po bang problema ninyo? Bakit po ba kayo nagkakaganyan? Itay, mahal na mahal po namin kayo. At ayaw namin may masamang mangyari sa inyo. Tayo na po umuwi. Mauna ka na. Dito na lang ako. Gusto kong makasama na ang inay ninyo. Huwag na po sana matigas ang ulo, Itay. Kung meron man po kayong problema sa amin, pag-usapan po natin. Ayaw po namin naghihirap ang loob ninyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat naman at natagpuan na si Itay. Pinag-alala din niya kami ng gusto. Siguro namimiss niya si Inay. Kaya nagpunta doon kahit walang kasama. Kanina, nag-usap kami magkakapatid tungkol kay Itay. Dahil nga sa mga kinikilos niya, madaling nagagalit.
Kahit anong pag-aasikasong ginagawa ni Ate Julia, maging yung pagbisita namin, hindi niya ikinatutuwa. Ano nga ba nangyayari sa kanya? Sabi ni ate, siya na lang munang makikipag-usap kay Itay. Kung atensyon naman, hindi kami nagkukulang dahil nagsisikap kami bisitahin siya. Kaya lang, bakit siya ganon? Tay? Bakit umiiyak kayo? Itay, kung meron man kayong problema, kung may hinanakit kayo sa aming magkakapatid, dahil may mga pagkukulang kami, pwede nyo naman sabihin sa amin. Wala. Wala kayong pagkukulang sa akin, mga anak. Oh, anong kinakagalit niyo sa amin? Wala naman ako sama ng loob sa inyo, mga anak. Kung wala, bakit ho kayo nagagalit? At maghirap ang loob kapag nawala ako. Kaya ang ginawa ko ginalit ko kayo para lumayo ang loob niyo sa akin. Makaramdam kayo ng inis. Para kung sakaling mawala ako, hindi niyo lubhang damdamin yun. Baka nga ikatuwa niyo pa at ipagpasalamat na wala na ako. Iyon ang rason ninyo? Oo, anak. Alam kong mali. At hindi lang kayo ang nasasaktan kundi ako man. Kapag sinusumbatan ko kayo, minamaliit ang ginagawa niyong pagtulong sa akin. Nadudurog din ang puso ko, anak. Kapag nakikita kong naghihirap ang loob ninyo, lalo na ang apo ko si Lester, masakit sa akin yun. Alam ko ang kagustuhan niyang tulungan ako at pagsilbihan. Kaya lang, ako ang umaayaw. Magiging mahirap kasi sa kanya kapag nawala ako. Magiging masakit yun sa apo ko. Kahit ho magiging masakit yun, Itay, handa naming tanggapin. Naiparamdam namin kung gaano kayo kahalaga. Nasuklian namin ang inyong kabutihan at aming naipadama kung gaano namin kayo kamahal. Kaya, Itay, alam nyo, gusto namin makita yung dating kayo. Masaya, kontento, at ipinagpapasalamat ang lahat ng ginagawa namin sa inyo. Oo, anak. Masaya po kami ng mga anak nyo na natutumbasan namin yung lahat ng kabutihang ginawa nyo sa amin ni Inay. Yun po ang silbi namin bilang inyong mga anak. Ang alagaan kayo sa panahon ng inyong katandaan at tumanaw ng utang na loob. Salamat. Salamat sa inyong magkakapatid, anak. Bukas po, pupunta dito sina Camilo at Adela. Happy birthday to you. Happy birthday, Tay. Birthday ko pala. Opo, Itay, nakalimutan niyo na po. Tay, pasensya na po kayo dito sa konting salo-salong nakayanan namin, ho? Salamat, mga anak.
Anak, Iyak pa kayo eh. patawarin niyo sana ako ha, mga anak. Naging pasaway ako. Naging matigas ang ulo ko. Nasabi na po sa amin ni Ate Julia ang lahat. Oo nga ho. Si Itay talaga, pinahirapan niyo lang pong sarili niyo eh. Nakakayok naman. Kasi, kaya nga, pasensya na kayo. Ayoko yung erase na yan. Oh, mula ngayon, wala nang ganun drama, Tay, Oo ha? nga naman, Tay. Maging masaya lang po kayo. Kasi yun ang gusto ni Inay. Ayaw niya na nalulungkot kayo, ha? Basta, nandito lang kaming mga nagmamahal sa inyo, kami magkakapatid. Hindi namin kayo papabayaan. At ano man ang mangyari, laging may magandang pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, pagod na kong intindihin kayo. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro, Phil Cruz, Chiquit Amor, Susan Robles, Vilma Borromeo, Lawrence Chares, at si Rosana Villegas sa papel na Julia. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.